Mm. So ito, mga kababayan, sunod nating pag-uusapan. Dito tayo kay Attorney Chel Jokno. Pakinggan ninyo ha. Ito mga kababayan, kanino ka maniniwala? Yeah? Kanino ka maniniwala? Kay Attorney Chel Jokno na abogado o kay Bato? Yeah? Ito mga kababayan ha. Ito ha. Pakinggan natin si Attorney Chel Jokno, mga kababayan. Kasi si Attorney Chel Jokno mismo, di ba, piniplay ko lang kanina, labag sa konstitusyon. So ito po yung post ni Attorney Chel Jokno, mga kababayan. Itong post niya, ang konstitusyon ay hindi lang papel. Di ba? Ang konstitusyon ay hindi lang papel. Utos ito ng bayan. Kaya't hindi pwedeng baliwalain. Ang desisyon ng Senado na i-remand pabalik sa House of Representatives ang Articles of Impeachment ay isang malinaw na pag-aabandona sa ating saligang batas or paglabag or hindi sinunod ang ating saligang batas. Ayon sa konstitusyon, abogado na to ha, abogado na to nagsasalita. Ayon sa ating konstitusyon, kapag na-transmit na ang Articles of Impeachment na pirmado ng hindi bababa sa 1/3 ng mga miyembro ng House, tungkulin ng Senado na agad itong isalang sa trial. Ang ibig sabihin ng trial ay pagtanggap ng ebidensya, pag-upo ng mga testigo, at paghain ng exhibit. Diba? Ma'am Team Ace, maraming salamat po ma'am sa iyong super chat. Slay always. Ayan, salamat po, ma'am. And thank you so much po. Maayong gabi, Idiha. Thank you po. So, pag-upo ng mga testigo at paghain ng mga exhibit. Nowhere in the Constitution does it say that the Senate acting as impeachment tribunal may dismiss, may remand, or return an impeachment complaint to the House? Mas nakakabahala pa na mismong mga senator judge ang naghain ng motion to dismiss at motion to remand sa kahit anong korte. Di ba naalala ninyo noon? Bakit ipakulong si Kibuloy ni Hontiveros hindi korte ang Senado? Di ba? Sabi ninyo yan mga DDS noon. Nakalimutan ninyo yung pinaglalaban ninyo kay Kibuloy dati. Hindi pwedeng ipakulong ni Hontiveros si Kibuloy kasi hindi korte ang Senado. Ang Senado maglilitis lamang pero hindi po hukom, hindi po Korte Suprema. Kaya nga, di ba, i-final nila ito sa Pasig para ma-aristo at makulong si Kibuloy at mababaan ng warrant? Kasi kung ang Senado lang sundin, walang rights ang Senado na magkaso. Diba? Marcelo, maraming salamat po sa iyong super sticker. Thank you so much po. Diba? Naalala ninyo noon, sigaw ng sigaw yung mga Kibuloy's followers? Walang karapatan si Risa magpakulong, kay Senado lang yan. Hindi yan korte. Pero ngayon, bakit nagkaroon ng karapatan ang korte, ang Senado mag-dismiss? Hindi naman korte ang Senado. Bakit i-dismiss ang impeachment? Ngayon, balikan ko kayo mga DDS at mga supporter ni Kibuloy, bakit hindi nyo isinigaw yan? Diba? Yung mga sinisigaw ninyo noon, kinakain din ninyo ngayon. Yung mga sinusuka ninyo, diba? So ito, tuloy. Mas nakakabahala na mismong senator judge na ang naghain ng motion to dismiss at motion to remand. Sa kahit anong korte, ang pwedeng maghain ng motion ay ang prosecution o ang defense, hindi ang judge mismo. Ang mga huwes ay kailangan manatiling patas, di ba? Sila lang maglilitis pero hindi sila yung maging abogado. Sa aking pananaw, may mali na grave abuse of discretion na naganap. Dapat gampanan ng mga senador ang tungkulin nilang dinggin ang kaso at alamin ang katotohanan. Pera ng bayan ang pinag-uusapan dito, daan-daang milyong piso na sanay napunta sa kalsada, ospital, silid paaralan at silid gamutan, hindi sa bulsa ng iilan. Tama naman. Di ba?
Alam mo, Christian San Agustin, kung meron mang paparusahan ng Diyos, yan po yung mga magnanakaw na politician at yung mga kriminal na politician at yung mga drug protector katulad kay Duterte. Ako, anong ipaparusa ng Diyos sa akin? Ni minsan ba pumatay ba ako? Wala na, hindi nakasaad sa banal na kasulatan sa Biblia, according sa Artikulo 1, Versikulo 2, patayin lahat na nagmiminupos. Walang ganun. Walang ganong batas sa simbahan. Christian San Agustin. Versikulo 1, Kapitulo 2, patayin lahat ng nagmiminupos. Walang ganun sa Bible. At hindi rin nakasaad sa Bible na kapag ikaw naglabas ng katotohanan sa mga ginawa ng mga kabulastugan, ay paparusahan ka ng Diyos. Ang paparusahan ng Diyos, ano ba ang nakasaad sa 10 Commandments? Bawal ka mangabit. Kumusta si Pusit? Pinagpalit sa artista. Bawal ka magnakaw. Kumusta si Pusit? Saan dinala? Bawal kang pumatay. Kumusta si Digong? Nasaan siya ngayon? Tapos ako sasabihin mo, paparusahan ako ng Diyos? Anong nakasaad sa 10 Commandments? Nandun ba sa 10 Commandments ang magsabing magsinungaling ka? Kasinungalingan ba ang sinasabi ko dito na meron namang sources at nanggaling sa mga news outlet at sa media? Mas makasalanan ang alam mo ang katotohanan tas ililihim mo lang. Di ba? Salamat po sa inyong lahat ng nagpapalipad. Super chat at super sticker. Di ba? Nabasahan ka tuloy ng Bible. Alam nyo, ayaw ko maging pastor. Giging pastor na naman ako dito. Alam nyo, sa totoo lang, mas magaling pa ako kay Kibuloy. Kung ako yung naging pastor, mas magaling ako kay Kibuloy. Hindi lang lindol ang ipa-stop ko. Bakit? Yung utak niya, pwede kong ipa-stop. Sa aking pananaw, ay mas may malinaw na grave abuse of discretion na naganap. Dapat gampanan ng mga senador ang tungkulin nilang dinggin ang kaso at alamin ang katotohanan. Pera ng bayan ang pinag-uusapan dito, daan-daang milyon piso na sana'y mapunta sa kalsada, hospital, silid-aralan at silid pagamutan na hindi sa bulsa ng iilan. Diba? Kaya ngayon, sabi ni Bibi Baste, bawal ang bakla. Di ba si Sara tomboy? Bawal din si Sara doon. Diba? At according kay Pope Francis, sumasalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Either tomboy ka o bakla ka, kung may takot ka sa Diyos, walang problema yun. Si Digong, ano bang sabi ni Digong? Your God is a stupid God. Diba? Utang ina mo, Pope Francis. Sabi ni Digong yan. Kung meron mang paparusahan dito, mga kababayan, hindi ako, kundi sila. Eto Alam nyo, minsan kayo mga DDS, hindi ko maintindihan kung saan ba talaga kayo papabor. Nung si Digong nakulong, tawag kayo ng tawag ng Diyos. Samantalang si Digong hindi pa kinulong, minura ang Diyos. Hindi ko rin maintindihan itong mga DDS na to. Mga DDS, may relihiyon ba kayo? Auravel, maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Thank you so much po. Ito panoorin ninyo kung paano ni Digong. I never said I never had God. Sabi ko, tribyuhin ninyo, your God is not my God. Your God is stupid. Tapos ako paparusahan pagkatapos sabihin ni Digong, your God is stupid. Diba? Yan ang sakit ninyo, mga DDS. Ito, example ko sa inyo Alam niyo mga DDS kung bakit tinatawag namin kayong bobo, tanga, inutil, uto-uto, mga pangit at mga mahihirap at mga walang pera? Simple lang. Si Digong, mamamatay billionaire. Kayo, mamamatay squatter at worker. Diba? Si Digong, napakaraming subdivision yan.
Napakaraming house in lot sa subdivision, iba-ibang lugar yan, entire Philippines. Kayo, naka-squatter na kayo, worker pa rin kayo, mamamatay kayong worker. Si Digong mamamatayng billionaire. Saan ka nakakakita? Every month, 140 million. Kaya nyo yon? Di ba? Si Digong mamamatay na lang sa dahig. Milyon-milyon ang pera. Kayo, mamamatay na lang kayo. Hindi nyo kayang kumita ng milyon sa isang buwan. Tandaan nyo yan, mga DDS. Diba? Wala akong pakialam dyan sa 18 at 5. Nakakatulong ba sa inyo? Yung 18 senador? Ni minsan, binigyan ba kayong bigas sa mga senador na yan? Hindi naman, diba? I never said I never had God. Sabi ko, tribyuhin ninyo, your God is not my God. Your God is stupid. Tapos sabihin nyo sa akin, ako parusahan ng Panginoon. Putang ina ninyo, mga DDS. Magbasa naman kayo paminsan-minsan. Yeah. Minsan mga DDS, mag-aral din kayo. So dito tayo, mga kababayan. Sunod na pag-uusapan. Lacson at Bato.